Dinineg sa Komite ng Ekolohiya sa Kongreso nitong Martes ang mga kinakailangang aksyon para sa mga apektadong sektor dulot ng oil spill sa lalawigan ng Bataan, Cavite at mga karatig na lugar. Ilan sa mga tinalakay ay ang panawagang agarang pagtugon ng mga ahensya at kagawaran sa mga pangangailangan ng mga apektadong sektor gaya ng mga mangingisda, negosyante at mga consumer. Nang tanungin ni Cavite 1st District Representative Ramon Jolo Revilla III, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung ligtas na bang kainin ang mga isda sa Bataan at kanilang lalawigan ay kumpiyansang sagot ng kagawaran na maaari na itong ikonsumo. Samantala ayon kay Revilla, kasalukuyan pang nakadeklara ang fishing ban sa Cavite kaya't mungkahin niya ay makapagbigay ng agarang kopya ng mga isinagawang test, katunayan na ligtas na ang pagkonsumo ng mga isda sa lugar. Hindi hubiro yung paano mabubuhay yung mga mangingisda dito sa lugar namin, sa mga distrito namin, sa lalawigan namin. Alam natin, nandyan ang DSWD. Nakapagbigay sila ng mga pangunahing lunas, FFPs o ayuda. Pero syempre, sa bawat layag nila, kada araw, nakausap ko po yung mga mangingisda namin doon. Minimum 500 pesos a day ang kanilang kinikita. Pero sa ngayon, hindi pa po sila nakakapaglayag muli. Bukod dito, ilan sa mga inusig ay ang mga bungi-bungi at hindi pa tiyak na mga detalye ukol sa operasyon ng mga motor tanker at vessel na sangkot sa insidente. Kabilang narito ang pag-question kung bakit nakalayag ang mga tanker at vessel na hindi pinahintulutang magsagawa ng operasyon. Sinagot naman ito sa panig ng Philippine Coast Guard o PCG kung saan ang MT Jason Bradley ay hindi nakalayag dahil lumubog umano ito habang nakaangkla. Kaugnay nito, patuloy naman ang investigasyon ng Maritime Industry Authority hinggil sa 3 motor tanker para sa safety at administrative proceedings, kabilang na ang pag-usisa sa pagpapalit ng may-ari ng MV Mirola 1 nang walang pasabi. Sa kabilang dako, hindi rin naiwasang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng PCG at ng Philippine Space Agency o PSA hinggil sa pagpresenta ng datos ng projection ng oil spill. Tugon naman ni Congressman Revilla sa depensa ng PCG na wala naman umanong oil spill, bakit may mga namataang mga tagas ng langis sa mga mangingisda sa mga pampang. Samantala, bukod sa naturang oil spill, kinakailangan din umanong tignan ng iba pang salik gaya ng mga polusyon sa katubigan na nakapalibot sa Manila Bay. Batay sa pag-aaral ng PSA noong taong 2021, lumagpas na ang pollution loading gaya ng mga mantika at iba pang wastewater mula sa mga kabahayan na umaago sa mga ilog na nakakadagdag sa volume ng langis. Bagamat wala pang kumpletong datos sa panawagan ng mga kongresista ay agarang tugon para sa mga apektadong sektor. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.